Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. So, bigyan na po natin ito ng reaksyon itong about dito kay Sara Duterte. Panoorin po natin ang video ito. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yon. Ang gusto po ni Sara Duterte, mga pre, ay magpa-drug test na daw po ang ating mahal na Pangulo. Diba? Sa Bisaya, pawa kalipakig ko, Lord Sara. Ha? Bakit gusto mong isali? Bakit gusto mong itong Pangulo natin, bakit gusto mong magpa-drug test? Alam mo, hindi na interesado ang taong bayan sa drug test na yan, Sara Duterte. Anong interest namin ngayon? Gusto naming makita yung tato ni Pulong sa kanyang likod. Yun lang. Yung tato ni Pulong Duterte sa kanyang likod, gustong-gusto naming makita. Diba? So, yun yung i-provide mo sa amin, Sara Duterte. Yung tato ni Pulong. Pulong Duterte. Diba? Tato! So, ang tanong ko sa inyo, saan po ba kayo interested? Ang magpa-drug test yung Pangulo, makita yung tato ni Pulong Duterte. Ako po, doon na lang po ako sa tato. Diba? Oo, doon na lang ako sa tato. Mas gusto kong makita yun. Duterte ang original bangag addict, sabi ni Bansyang Hames. Siyempre, kung hindi ka naman bangag, hindi ka naman dapat nagbabanta, diba? Kung hindi ka bangag, dapat, wag kang magbanta. Hindi mo hukayin si Marcos Sr. Kasi hindi na po normal yung isipan mo. Isipan mo kung ganyan ka salita. Diba? Yan, maraming nagko-comment dyan na tattoo daw yung gusto makita. Yan yung sigaw ng taong bayan, Sara Duterte. At dapat, sundin nyo yung taong bayan. Diba? Sumunod kayo sa taong bayan. So, tuloy po natin itong mga pre, itong reaction natin dito kay Sara Duterte. Yan. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Magpapadrug test ka rin? Wala namang problema eh. Diba? Pero, Vice President ka lang. Ang Vice President, hindi pwede mag-utos sa Presidente. Diba? Mahiya-hiya ka naman, Sara Duterte. 2 times nagpa-drug test si PBBM. Tama. Paano pa nga nung tumakbong senador yan, si PBBM, di ba nagpa-drug test din yan? So, hindi lang po 2 times. Diba? Huwag siyang... Tuloy natin. Din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Sus, wag na kami. Para sa sarili nyo yan. Hindi para sa bayan. Yung ginagawa mo ngayon, para sa sarili mo, hindi para sa bayan. Di ba? Wag mong sabihin, pati yung pag-travel mo sa ibang bansa, para sa bayan pa rin yun. Wag mong sabihin, para sa bayan pa rin yun. Di ba? Walang ganun. Di ba? Huwag mong sabihin, para sa bayan pa rin yun. Para sa sarili mo yan eh. Nagpapasarap dun eh. Tapos sasabihin mo, para sa bayan pa rin. So walang para sa bayan. Para sa sarili, naniniwala ako dyan. Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so, ayan, tuloy po natin ang video mga pre. Tuloy na po natin. Ito po yung kasunod nating bibigyan ng reaksyon. Okay? Bibigyan natin to ng reaksyon mga pre. Itong taong ito. Saan ba yun? Wait lang. Yan.
Panoorin po natin ito. Sa totoo lang, wala kaming pakialam dyan kay Harry Roque. Hoy, wala palang pakialam sa'yo, Harry Roque. Ma'am Susan Mingueto, shoutout to presidente sa impyerno. Wala palang pakialam sa'yo yung mga DDA sa Harry Roque. Paano na yan, Harry Roque? Mukhang pahiya ka na naman dito. Diba? Mukhang yari ka na naman. Wala daw siyang pakialam sa'yo. Wala kaming paki kay Harry Roque. 51 billion ni Sandro ang dapat pag-usapan. Pag-uusapan natin yan ngayon. Relax ka lang. Tuloy natin. Dakpin nyo na siya, arestuhin nyo na siya hanggat gusto nyo. Arestuhin nyo na daw si Harry Roque, ha? Hanggat gusto nyo. Bumalik na tayo sa 51 billion na budget insertion ni Sandro Marcos. Hindi, yung budget insertion ni Sandro Marcos, doon tayo sa 51 billion ni Pulong. Kasi yung 51 billion ni Sandro Marcos, 'di ba? Hindi naman po naging 7-Eleven eh. Pero nagtaka po tayo nung nakatanggap yung taga Davao na yon ng 51 billion, bakit biglang dumami yung 7-Eleven? 'Di ba? Bakit biglang dumami yung 7-Eleven? Ang pangit naman ng ganun. 'Di ba? Doon tayo sa 51 billion na di umano nung natanggap yun, biglang dumami yung 7-Eleven nung kanyang anak. Yun yung masakit. Yung 51 billion na insertion ni Sandro Marcos, okay? Kung totoo man yan, na merong ganon, ang tanong, naging 7-Eleven po ba? Dapat mong questionin yung tao kung nawawala yung pera. Pero kung hindi naman po nawawala, wala kang karapatan mag-question. Diba? Bakit mo i-questionin? Nandyan lang naman yung pera eh. Sino ka ba? Sino ka ba ng nanay mo? Diba? Tuloy natin. Dahil yan ang mas mahalaga. Dahil pera ng taong bayan ng mga taxpayers na Pilipino na kagaya ko. Kagaya ko rin. Ang hinahanap namin, 51 billion ni Pulong. Hindi yung 51 billion ni Sandro. Kaya nga tatanungin kita ninakaw po ba? May ninakaw po ba? Kaya mo bang patunayan yun? Bago ka mag-question, patunayan mong ninakaw yun. Diba? Patunayan mong, nung nagkaroon ng 51 billion, dumami yung negosyo dapat kang mag-question kung ganun. Wala naman eh. Nawala po ba yung pera? Yun ang tanong. Upal. Ang apektado. Managot ang dapat managot sa pagnanakaw. Huwag ka mag-alala. Nananagot na si Digong. Nananagot na yung mga kasamahan ni Digong. Rodrigo Duterte. Yung mga nakapaligid sa kanya, nananagot na. Relax ka lang. Ikaw naman para ka ring inutil. So, anyway mga pre, ayan alam nyo na kung gano'n sila katanga. Diba? So, ayan, next topic po tayo. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating topic ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay? So, ayan.